sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa sandaling ito, makikita sina Su Changyu at Sectmaster Tai Hua na tila mga daong nalalante sa gitna ng unos, walang lakas, pasan ng bigat ng kalungkutan, bakas sa kanilang mga mukha ang sugat ng pagod at pangamba. At sa gitna ng katahimikan, mariing wika ni Su Changyu, habang ang mga luhay dumadaloy na parang ilog na walang mapigil. Master, sa susunod na pupunta ka sa Silent Forest Mountains, huwag mo na akong isama, ayoko na, nais ko pang mabuhay, kahit ilang taon pa lamang, kahit ilang hininga pa lamang. Sumagot naman si Sectmaster Tai Hua, nakakunot ang noo, tila ba nagngangalit ang ulap sa kanyang mukha. Ako ba ay isang hanggal, bakit ko gugustuing bumalik pa roon? Ngunit hindi pa natatapos, bahagya siyang lumapit kay Su Changyu, may aninong bumabalot sa kanyang kilos, tila may masamang binabalak, napaatras si Su Changyu, gulat at kaba ang nangingibabaw, at sa mariing tinig ng kanyang master, dumagundong ang mga salita. Mabuting alagad, hindi ba't bibisitahin mo rin si Little Yeping? Kasabay nito, unti-unting sumilay ang isang ngiting may halong panlilinlang sa labi ni Sectmaster Tai Hua. Kung sakali, tingnan mo kung may ipininta siyang bago, at kung wala, hanapan mo ng paraan upang siya'y muling makapinta. Napailing si Su Changyu, bakas sa kanyang mukha ang pagkadismaya at pagkayamot, mariin niyang wika, habang namumula ang pisngi. Master, magkahiya ka naman, kailangan ko rin, araw-araw na lang tayong nag-iisip ng paraan para pigain ang isang nakababatang kapatid. Kapag ako'y tumanda, ang alaala nito'y magiging mantsa sa aking buhay. Ngunit sa kabila ng kanyang pagtutol, hindi nagtagal at siya rin ay napapayag, agad siyang tumalikod, mabigat ang bawat hakbang, upang puntahan si Yeping, kasabay nito, napabuntong hininga siya, at mariing winika. Ha? Sige na nga, para na lamang sa kapakanan ng aking mga nakababatang kapatid. Nang marinig ito, masayang tumawa si Sectmaster Tai Hua, ang tinig niya ay parang kulog na umaalingaw sa kabundukan. Iyan ang dahilan kung bakit ikaw ang pinakapinapahalag kong alagad. Ngunit si Su Changyu, halos mapamura sa inis, at sa pabulong na tinig ay nagbitaw ng sumpa. Lumayas ka, mabahong matanda, at lumipat ang eksena, Qingyan Mountain, sa isang nakatagong kubo ng sekta, ang liwanag ng araw ay dumadaloy sa kalupaan, tila gintong alon na bumabalot sa paligid, mula rito, lumabas ang isang babae, kagandahay walang kapantay, nakatayo sa gilid ng bangin, nakapikit ang kanyang mga mata, at sa bawat dampi ng hangin, worry din adama niya ang himig ng kalayaan at ang awit ng kalikasan. Pagkatapos, buong kumpiyansang ipinamalas ni Xiao Moxu ang kanyang alindog, ang bawat galaw ay may halong pang-akit. Ang tindig ay parang diwata na bumaba mula sa ulap, bakas sa kanyang mukha ang katahimikan at banayad na anyo, habang malumanay niyang winika. Sa wakas, nakalabas din mula sa mahabang pag-iisa. Dagdag pa niya, kasabay ng isang matamis na ngiting unti-unting sumilay sa kanyang labi. Ang hangin sa labas, kay sariwa, kay tamis. Ngunit bigla siyang natigilan ng isang malakas na tinig ang dumagundong, tumatawag sa kanya. Senior sister, napailing siya sa gulat, at sa kanyang harapan ay bumungad si Lindro, naglalakad patungo sa kanyang direksyon, bakas sa mukha ni Lindro ang kagalakan, at malumanay niyang winika. Nakalabas ka na mula sa seclusion, iniisip ko pa lamang kung magpapadala ko ng mensahe. Nang makita ni Xiao Moxu ang pagdating ni Lindro, malakas siyang tumawa. Ang tinig ay parang kulog na may halong saya, agad niya itong niyakap, at bakas sa kanyang mukha ang kasiyahan, masigla niyang sambit. Ahaha, tingnan mo kung sino ito, hindi ba't ito ang pinakamahal kong nakababatang kapatid na babae? Pagkatapos, bahagya niyang inalag-alog ang balikat ni Lindro, dahilan upang mamula ang mukha nito sa kahihiyan, mariin pang sambit ni Xiao Moxu. Halika rito, tingnan ko nga kung lalo ka pang lumaki. Mariing tugon ni Lindro, bakas ang pag-ilang at inis. Senior sister, tigilan mo na ang pang-aasar. Pabulong namang sambit ni Xiao Moxu, puno ng panunuya at halakhak. Hahaha, namumula ka na naman, sa sandaling yun, mahina kong uminom ng alak si Xiao Moxu mula sa kanyang gourd, kalmado niyang winika, habang ang mga mata ay tila naglalaro. Lumaki ka ng husto, iniisip ko tuloy, aling binatang mapalad ang makakakuha sa iyo. Nang makita ni Lindro na umiinom ng alak si Xiao Moxu, napakunot ang kanyang noo, bakas ang pagkabahala sa kanyang mukha, at mariin niyang tanong.
Senior sister, umiinom ka na naman, hindi ba't mahigpit na ipinagbawal yun ni Master? Ngunit sa halip na tumigil, masiglang itinaas ni Xiao Moxu ang gourd, bakas sa kanyang mukha ang kasiyahan habang tinikman ang alak. Kay sarap, kay presko, pagkatapos, lumapit siya kay Lindro, itinapat ang gourd sa labi nito, dahilan upang halos mawala ng malay si Lindro sa pagkagulat, bakas sa mukha ni Xiao Moxu ang kalasinggan, ngunit malumanay niyang winika. Ano ba ang dapat ikatakot sa isang inumin? Ang alak ay gamot ng kasayahan. Gusto mo ba ng lagok, Lindro? Nang mapagtanto ni Lindro na medyo lasing na si Xiao Moxu, agad siyang umatras upang makalayo, bakas sa kanyang mukha ang matinding inis, at pasiga niyang winika. Umiinom ka na naman, hindi ba? Ngunit hindi nagpaawat si Xiao Moxu, mariin siyang nagpilit, at sa tinig na puno ng lamang at kapilyuhan ay winika. Halika na, yakapin mo ang iyong nakatatandang kapatid. Pagkatapos, walang pag-aalinlangan niyang inakbayan si Lindro, bahagya niya itong sinipat, at mariing nagtanong. Lindro, may nangyari bang kapanapanabik sa ating sekta nitong mga nakaraang araw, at ang inutil mong unang senior brother, natutunan na ba niya ang Spring Thunder Sword Force? Mariing tugon ni Lindro, kalmado ang ekspresyon. Hindi ko tiyak, ngunit tila wala pa ring pagbabago. Dagdag pa niya, ngunit kamakailan, kumuha si Master ng bagong nakababatang disipulo, at tila labis itong ikinagalit ng unang at ikalawang senior disciples. Sa puntong ito, makikita si Xiao Moxu na kumakain ng pakwan, bakas sa kanyang mga mata ang kasiyahan, masigla niyang tanong. Isang bagong junior brother, ikinagalit nila yon, paano? Dagdag pa niya, puno ng pananabik, bilisan mo, ikwento mo sa akin. Walang pag-aalinlangan, sumagot si Lindro, bakas sa kanyang mukha ang pag-aalangan habang winika. Nang dumating ang bagong disipulo, iniutos ni Master na turuan siya ng mga senior disciples ng espada, ngunit tila hindi sapat ang kanyang talento, gaano man sila magsikap, hindi niya matutunan, at dahil dito, tila nabasag ang kanilang loob. Nitong mga huling gabi, lagi silang nagmumuni-muni sa likod ng bangin, tuwing hating gabi. Nang marinig ito, malakas na tumawa si Xiao Moxu, bakas sa kanyang mukha ang halong kasiyahan at panunuya. Ha, nakakatawa yun, napailing si Lindro, halata ang inis at pagkabahala. Senior sister, natatawa ka pa, ngunit pakiramdam ko, nasa hangganan na si second senior brother. Sa sandaling yun, kalmadong tinitigan ni Xiao Moxu si Lindro, bakas sa kanyang mukha ang kapanatagan, at mahinahon niyang winika. Munting Lindro, tiyakin mong pag-aralan mong mabuti ang mga teknikong itinuro ko sa iyo. Huwag kang matuto mula sa dalawang walang silbing senior brothers na yun, iba ka sa kanila. Agad namang tumango si Lindro, tanda ng kanyang pagsang-ayon. Pagkaraan, walang pag-aalinlangan, lumipad si Lindro upang puntahan si Ye Ping, bago pa siya makalayo, mariin niyang sambit. Sige, ako na mismo ang titingin sa bagong junior brother na ito, at tandaan mo, ipagpatuloy mo ang iyong pagsasanay. Samantala, habang nakatitig si Lindro sa papalayong si Xiao Moxu, mariin niyang winika, bakas ang kapanatagan. Kung sinabi ni Big Sis, tiyak na tama yon, dagdag pa niya, bahagyang nag-aalinlangan. Siguro, oo, siguro nga, lumipat ang eksena sa tuktok ng matayog na bundok, sa tahanan ni Yep Ying, naroon si Xiao Moxu, dumating sa kanyang bakuran, samantala, si Yep Ying ay nakaupo sa lupa, seryosong nagmumuni at nakapokus sa kanyang pagkukultiba. Nang masilayan ni Xiao Moxu ang kagwapuhan ni Yep Ying, bahagya siyang napailing, marahang napahawak sa kanyang mukha, bakas ang pagkabighani. Oh my, ang gwapo niya, hindi ko inaasahan, dagdag pa niya, habang unti-unting naglakad palapit. Ang matandang yon, marunong talagang pumili ng disipulo, ito ang tipo ko, hindi ko hahayaang masayang ang ganitong pagkakataon. Ngunit bigla siyang natigilan, nang maramdaman ang kakaibang aura ni Yep Ying, bakas sa kanyang mukha ang pagtataka. Ha? Teka muna, kakaiba ang enerhiya ng batang ito. Dagdag pa niya, malamig ang tinig, ang enerhiyang ito, hindi ba't ito ang parehong natatanging katawan ni Ama? Agad siyang lumapit upang masuri si Yep Ying, bakas ang pag-aalinlangan at bigat sa kanyang tinig. Imposible, huwag mong gawing biro ito, tiyak na isang pagkakamali lamang. Dagdag pa niya, pawisan ang mukha, paanong sa isang maliit na sekta, magkakaroon ng dalawang walang kapantay na henyo.
Nang tuluyang makalapit si Xiao Moxu, walang pag-aalinlangan niyang sinuri si Yep Ying, at dito, napagtanto niyang tama ang kanyang hinala, mariin niyang sambit. Ano ito? Totoo nga, eksaktong pareho, dagdag pa niya, bakas ang pagkagulat. Imposible, matagal nang nawala ito mula pa noong sinaunang panahon, sa puntong ito, iminulat ni Yep Ying ang kanyang mga mata, ang kanyang titig ay napako sa dibdib ni Xiao Moxu, dahilan upang mamula ang kanyang pisngi, halos mawala ng dugo si Yep Ying sa kanyang nakita, at sa isang iglap, mabilis siyang umatras, sabay sigaw ng matinding gulat, bakas sa kanyang mukha ang takot, at dumadagundong ang kaba sa kanyang dibdib. Sino ka? Ano ang kailangan mo?